Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, gusto na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal ko yung si Diday ko. Diday ko, diday ko, Good morning mga kaibigan! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Du, sa programang Ang ating pamahalaan, Get Involved. ekonomiyang bansa'y ating Marami tayo mga kaibigan na pag-uusapan, maging national o lokal man. Pero unahin natin mga kaibigan ang probinsya ng Albay, na kung saan mga kaibigan nagkaroon ng ulat sa bayan ang ating gobernador, na isa nga dyan mga kaibigan na bagong balita na si gobernador ng Albay na si Noel E. Rizal inihaya ang plano para pagandahin ang Albay Park and Wildlife sa natitirang 2 taon ng kanyang panunungkulan. Layuning gawing karagdagang pasyalan sa lalawigan mga kaibigan. Sa pagbangpakain Sa kanyang kamakailang pahayag, inilatag ni Gobernador Noel E. Rizal ang kanyang tiyak na adhikain na paunlarin at pagandahin ang Albay Park and Wildlife. Layunin niyang gawing mas kaaya-aya, maayos at dekalidad. Lakas ng iyong tinig, get involved sa programang inggiting. Kay Sir Dudes, balita ay dakarating. Dekalidad na pasyalan at sentro ng pangangalaga ng kalikasan ang lugar sa loob ng huling 2 taon ng kanyang panunungkulan. Matatagpuan sa sentro ng lungsod ng Legazpi, matagal nang naging paboritong puntahan ng mga taga roon, mag-aaral at turista ang Albay Park and Wildlife upang makapagpahinga, matuto tungkol sa mga hayop at halaman sa rehiyon at masiyahan sa kalikasan. Gayon pa man, binanggit ng Gobernador Rizal na mayroon pang mga pagkakataon upang mapabuti ang mga pasilidad, serbisyo at pangkalahatang itsura nito na naaayon sa patuloy na pag-unlad ng turismo sa lalawigan. Iyong tinig, get involved sa program. Ano yung mga pangunahing layunin ng pagpapabuti mga kaibigan? Ayon sa Gobernador, ang mga pagbabago ay
magkaroon sa tatlong pangunahing bahagi. Mas maayos na pasalidad at kaginhawahan, pagsasaayos sa mga daanan, pahingang lugar, palikuran at pwesto ng mga sasakyan upang matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng bawat bisita. Sa pagkain, At syempre, mas maayos na pangangalaga at edukasyon. Sasagot. Pagpapalawak ng mga kulungan Yan lang. at tirahan ng mga hayop, maayos na pag-aalaga ng mga hayop na nailigtas at likas sa lugar, Tinig. at paglalagay ng mga babasahin at impormasyon upang mahikayat ang lahat ng pangangalaga ng kalikasan. At ito pa yung bagong atraksyon, pagtatayo ng mga daanan sa gitna ng kalikasan, mga pwestong tanawan at mga lugar na angkop para sa buong pamilya upang maging ganap na pasyalan ang parke sa maghapon. involved kasama sis. Sabi nga mga kaibin, ang pagsuporta sa turismo ng Albay, na sabi nga binigyang diin ni Gobernador Rosal na ang pagpapaganda ng parke ay naaayon sa layunin ng lalawigan na magkaroon ng mas maraming pasyalan. Kilala na ang Albay dahil sa Bulkang Mayon, mga guho ng Kagsuwa, at mga lugar sa tabing dagat. At makinig. Ngunit, ang maayos na Albay Park and Wildlife ay magiging madaling puntahan at angkop para sa lahat, anuman ang panahon. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapaganda ng itsura, ito ay upang mabigyan ang ating mga kababayan at mga bisita ng lugar kung saan sila ay makakapagpahinga, sabi nga, hahalaga na sa kalikasan at matutong mga lagaan or pangalagaan ang ating kapaligiran. Sasagutin Nais natin maging dahilan ito ng pagmamalaki ng bawat Albayano at isa pang layunin puntahan ng mga turista ang lakas ng iyong tinig. Yeah. upang manatili ng mas matagal sa ating lalawigan, pahayag ni Gobernador Rosal. Sabi nga, plano sa pamunuan na tapusin ang detalyadong disenyo at paglala ng pundo sa mga susunod na buwan at sisimulan agad ang gawain. Makikipag-ugnayan din sa mga lokal na pamahalaan, mga dalubhasa sa kalikasan at mga kinatuwa ng komunidad upang masiguro na ang proyekto ay pangmatagalan at naaayon sa tamang pangangalaga ng kapaligiran. Kapag natapos na, inaasahang makabuo ng mas maraming trabaho para sa mga taga roon, dadami ang mga bisita at lalong mapapatibay ang Albay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa rehiyon ng Bicol. Ang lakas ng iyong tinig, yeah, involved sa programang giting. Kay Sadus, balita ay dakarating. Dako pa tayo mga kaibigan sa Legazpi City, na sabi nga ika-siyam sa mga pinakamahusay na lungsod sa Pilipinas sa taong 2026. Sapat bang pakay? Isang malaking karangalan para sa ating lungsod nitong Abril 2026. Opisyal na kinilala ang Legazpi bilang ika-siyam sa listahan ng Best Cities in the Philippines. Ayon sa pinakabagong ulat ng World Travel Index o WTI, sa nakamit nating score na 68.29, muling napatunayan na ang ating lungsod ay isang dekalidad at pandaigdigang destinasyon. Ang pagkilalang ito ay hindi madaling makamit
sinuri tayo sa 4 na mahalagang pamantayan. Mga kaibigan, una, yung gastos. Ang pagiging abot kaya at sulit sa pagbisita dito para sa mga turista. Ayan, mga gawain. Ang dami at iba't ibang karanasan, maaaring subukan at tangkilikin ang ating lugar. Sa bawat At ito pa yung kaligtasan, ang matatag na kaayusan at seguridad na ibinibigay natin sa bawat bisita. ating At babantayan. itong pinaka-the best, yung infrastruktura at ganda ng lugar, Mamayan. ang maayos na mga pasilidad at likas na ganda ng ating kapaligiran. Ang tagumpay na ito ay bunga ng ating patuloy na pagsisikap na umasenso at magbigay ng natatanging karanasan sa sinumang bumibisita. Tunay nga ang ganda ng bulkang Mayon ay katumbas ng husay at mainis na pagtanggap ng bawat Legaspeño. Maraming salamat sa inyong lahat na naging bahagi ng tagumpay na ito. Sama-sama nating ituloy ang pag-unlad ng ating lungsod. Pahayag ni Mayor Hisham Ismail Hapak ay ng siyudad ng Legazpi. sa guliblat sa pagkain. Ating unahin lahat ang katanungan ating sasagutin. Papakain ating Dako tayo mga ka-EBN. Ito rin sa ating, sabi natin na national. at makinig. Diba? Ipadama ang lakas ng iyong tinig. Get involved. Sabi nga mga ka-EBN, ano ang nangyayari doon sa Manila, sa national, na nagkaroon ng, sabi natin, rally, itong Iglesia ni Cristo, di ba? Siguro nakikita naman yung mga ka-EBN sa social media na talagang makikita nyo ang grabe ang pagprotesta. Bakit nagpo-protesta sila, mga ka-EBN? Ano? Sa mga ganun ano ang yung mga analysis natin, mga ka-EBN dyan? Sabi nga, makikita natin na siguro kahit kayo mga ka-EBN, makakapag-komentaryo kayo kasi naapektuhan, di ba? Naapektuhan ang kalakaran dyan sa Manila, ano? Hindi naman na, sabi nga natin na hindi naman masama ang magprotesta, pero wag lang na sabing sakupin lahat na kalsada kasi nga meron ding mga naapektuhan dyan, di ba? Sabi nga, ang mga kilos protesta ay malalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo or INC sa EDSA Shrine at iba pang bahagi ng lungsod ng Maynila ay sabi natin na maituturis na mahalagang pangyayari sa kasalukuyang tanawing panlipunan at pampolitika ng bansa. Bilang isa sa pinakamalaki at pinakaorganisadong relihiyong samahan sa Pilipinas, ang kanilang paglabas sa mga pampublikong lugar ay hindi lamang simpleng sabi natin pagpapahayag. Lahat ang katanungan ating sasagutin. Diba? Pagpapahayag ng paniniwala, mga ka-EBN. Ano? So, sabi nga, bakit ito ba ay mga nangyayaring mga bagay Iyong tinig na sabi, sa programa kahit ako mga ka-EBN, hindi ako sang-ayon sa mga ganun. Pilipinas. Kasi nga, mayroong naapektuhan. Ano? Sabi nga sa mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, pagsusuri sa epekto ang pagkain ng hakbang. Ano yan? Sabi nga, yung sa mga kilos protesta na malalaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine. Sa bansa, magkisa, magyalang, magkiba. Sabi nga natin mga ka-EBN, mahalagang tingnan kung paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa daloy ng mga kalsada, at sa kabuhayan ng bayan. Ekonomiya. Pati na rin sa mga nararapat na gawin ng mga kinauukulan. Diba? Karapatan ang mamamayan ay ipaglalaban. Sabi nga, ang epekto sa daloy ng
transportasyon at sa mamamayan. Dahil sa dami ng kalahok at mga lugar na karaniwang pinagdarausan ng pagtitipon, Ang lakas na tulad ng EDSA Shrine, involved. Quirino Grandstand, at mga bahagi ng Ross Boulevard, hindi maiiwasang ang mga malalaking epekto ng daloy ng trapiko. Nagdudulot ito ng matinding pagsisikip at pansamantalang Ang pagsasara o paghigpit ng mga daanan. Sapat bang Kaya umaabot ng ilang oras ang paglalakbay kahit sa maikling distansya lamang. at sa pagkain? Ating Dahil dito mga kaibigan, katanungan maraming manggagawa at mag-aaral ang nahuhuli o hindi nakakarating sa kanilang pupuntahan sa takdang oras. Hoy Pilipino, Sa kanilang pupuntahan, o sabi nga natin, may mga pagkakataong kailangan pang isuspende ang mga klase at trabaho sa mga kalapit na lugar. balita Nababawasan din ang mga pampublikong sasakyan dahil iniiwasan ng mga driver ang apektadong rota na nagre-resulta sa pagsiksikan ng mga terminal at pagtaas ng gastos sa pamasahe. Ang pinakamabigat na alalahanin ay ang posibleng pagkaantala sa pagdaan ng mga ambulansya, bombero at sasakyang pulis na maaaring makasabagay sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong. sa bawat balipang ating pamahalaan. Kahit mga kaibigan, may epekto ito sa ekonomiya. Iyang Bakit? Ang pagbabago sa takbo ng kalsada ay may kaakibat ding epekto sa kabuhayan at ekonomiya. ay ipaglalaban Una, lamang ang nababawasan ang produktibidad ng mga manggagawa dahil sa oras na dapat sana ay inilalaan sa trabaho ay nauubos sa paghihintay sa kalsada. get involved sa programang giting kay seduce. Tumaas din ang gastos ng mga individual at negosyo dahil sa mas malaking konsumo ng gasolina, dagdag na pamasahe at pagkaantala sa paghahatid ng mga paninda at materyales. Ang pamiyaan Excuse ko mga kaibigan. ang pagkain sa hapak ay handa At mga maliliit na negosyo tulad ng mga tindahan, sa pagkain kainan ating at serbisyo sa paligid ng lugar na pagtitipon ay kadalasang nakakaranas ng pagbaba ng kita dahil sabi nga iniiwasang dumaan o tumigil ang lakas ang mga mamimili. get involved sa programang giting Bagamat ang mga pagtitipong ito ay karaniwang mapayapa kaya hindi nagdudulot ng matinding pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan. Nananatili itong dagdag na gastos para sa pamahalaan dahil sa paglalaan ng pondo para sa karagdagang seguridad, tauhan ng trapiko at serbisyo medikal. magkisama Sa kabuuan, ang epekto ay pansamantala, ngunit mararamdaman lalo na sa antas ng pang-araw-araw, lalo na sa antas ng, sabi natin, na kabuhayan ng karaniwang mamamayan. sa'y ating babantayan. Ano ang dapat gawin ng mga autoridad sa puntong ito, mga kaibigan? Ipaglalaban, katotohanan lamang ang pag-usapan. Hoy Pilipino, Upang mabawasan ang abala at masiguro ang kaayusan, mahalaga isagawa ng mga kinauukulan ang mga sumusunod na hakbang. Ano? Kasi nakikita natin na talagang hanggang sa ngayon na puprotesta pa ang mga membro ng INC. Ano? Nasagabal po dyan talaga sa daloy ng transportasyon. Una, magkaroon ng maagang pagplano at pakikipag-ugnayan. Sa akin dapat makipag-ugnayan agad ang pulisya at lokal na pamahalaan sa mga tagapamahala ng pagtitipon upang malaman ang inaasang dami ng tao, oras at sakop ng lugar. Kasabay nito, paglabas ng malinaw at maagang anunsyo sa pamamagitan
ng radyo, telebisyon at social media upang mabigyan ng pagkakataon ang publiko na magplano ng ibang ruta o ayusin ang kanilang schedule. Ano pangalawa? Maayos na pamamahala sa daloy ng trapiko. Magtalaga ng sapat na mga tauhan upang gumabay sa mga sasakyan, maglagay ng malinaw na mga palatandaan at magtakda ng mga alternatibong daanan. Dapat lamang isara ang mga bahagi ng kalsada na talagang ikinakailangan upang hindi lubos na maputol ang daloy ng transportasyon. Yun na nga ba ang sinasabi natin mga kaibigan na dapat gawin ng ating mga autoridad? Kasi apektado nga, sabi ko nga apektado na ang ekonomiya. Ang ating mga manggagawa, mga mag-aaral ay apektado na po. Pangatlo po, tiyakin ang kaligtasan at daanan para sa emerhensya for emergency purposes mga kaibigan. Maglaan ng malinaw na walang harang na daanan na partikular na nakalaan para sa mga ambulansya, bombero at sasakyang pulis. Maglagay din ng mga istasyon na tulong medical sa paligid upang agad matugunan ang anumang pangangailangang pangkalusugan. Panghuli, panatilin ang balanse ng karapatan at kapakanan ng nakararami. Igalang ang karapatan ng mga mamamayan na magtipon at magpahayag ng paninindigan. Ngunit, siguraduhin din hindi ito labis na makakahadlang sa karapatan at pangangailangan ng ibang tao. Sa pagtatapos ng aktibidad, dapat agad na ibalik sa normal ang daloy ng trapiko at serbisyo sa lugar. Kaya nga mga kaibigan, ang mga pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ay bahagi ng karapatang tinatamasa ng bawat isa sa ilalim ng demokrasya. Gayunpaman, ang paggamit ng karapatang ito ay may kaakibat ding responsibilidad upang hindi makasagabal sa kapakanan ng nakararami. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, mabisang pamamahala ng mga autoridad at pag-unawa sa isa't isa, mapapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang karapatang magpahayag na nagre-resulta sa kaunting abala at mabilis na pagbabalik sa normal na takbo ng buhay at kabuhayan ng bayan. Yun mga ka-EBN ang ating sabi nga natin na nakikita natin, punto de vista natin kung bakit itong pagpapahayag ng INC na magprotesta po dyan sa kalsada na sabi ko doon sa mga lugar na nabanggit ko na. Bakit ito ginagawa nila? Siguro ang bottom line naman dyan na yung kay Senador Marcoleta na bakit daw kakasuhan ng plunder. Sa ating mga pananaw mga ka-EBN, hindi natin mariresolba sa pagprotesta dyan sa kalsada ang kaso na inihain ng ombudsman sa pangunguna ni Boying Rimulya tungkol po dyan sa plunder case tungkol kay Senador Marcoleta. Kasi nga mga ka-EBN, siguro membro nila siyempre si Senador Marcoleta nagsimpatiya, but sabi nga natin mariresolba natin ang lahat na yan sa korte, hindi sa pagprotesta, hindi sa dadaanin natin sa pag-rally dyan sa kalsada kasi po meron po tayong batas. Sa bawat balitang ating Kaya nga sabi
sabi nga ng Ombudsman, tuloy-tuloy pa rin po ito. Ekonomiyang bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang sabi nga natin ang pag-aresto Namamayan. kay Senador Marcoleta ayon kay Boying Rimulya na dapat daanin sa tamang proseso. Hoy, Kung wala namang kasalanan, Magising bakit at tayo ay sabi nga nating matakot, ano? iyong tinig. Yan, mga ka-EBN, ang ating mga Seduce. sabi natin na dapat ang lahat naman ay sabing napag-uusapan yan. Hindi natin dapat daanin sa mga rally-rally na muna. Kung nakikita naman natin na mas maraming makababayan natin na maapektuhan, lalong-lalo na sa transportasyon, Insa. sa mga mag-aaral, May handa. sa mga manggagawa, na kung saan umagang-umaga ay talaga sila ay talagang pumapasok, ano? Papakain. At sana matapos na po yan, kasi nga hindi po talaga maganda na sa akin ano na talagang At makinig. andyan po kayo sa kalsada nagrarally at nakakasira sa daloy ng transportasyon. At siyempre sa ekonomiya, ano? Karating. Get involved. Kaya itong mga bagay na itong mga kaibigan na nagkakaroon tayo na i-connect lang natin sa politika na talagang sabi nga natin na ito naman na mga nangyaring ito ay sabi yung sinisigawan nila pagdating doon sa flood control project na or flood control anomaly na sabi nga itong mga nangyayaring ito na flood control anomaly ay nangyari pa naman sa nakaraang administrasyon. Yun nga ang sabi ni Palas sabi Undersecretary Ate Claire na itong flood control anomaly ay nangyari pa noon pang nakaraang administrasyon na kung saan nga makikita natin na andoon pinakita ni Undersecretary Claire Castro yung larawan na nandoon may picture yung picture nga yung larawan na nandoon siya parang tahimik si Marcoleta pagdadating doon sa flood control anomaly na isinisawalan ni Rolando Andaya ng Camarines Sur. Alaman natin na talagang wala pong sabi natin na naipahayag or walang napanagot ng mga Ating unyan. matataas na opisyal noong nakaraang administrasyong Duterte. Magising No? at So makinig. yan ay sana pag binibigyan talaga ng diin ng ating PBBM na yan kahit sabi nga kaalyado ka hindi ka kaalyado o ano ka pa man dyan, ang batas ay dapat po pantay-pantay. Wala pong kinikilingan. Kung talagang nagkasala ka, talagang mananagot ka sa batas. Diba? At ito naman, hindi naman sa pagkakampi kay PBBM, nakikita lang natin ang kanyang administrasyon na talagang pinapakita niya ang pantay-pantay na pagtingin. Lalong-lalo na nga itong Karapatan. itong flood control anomaly na nangyari pa noon pa Lamang. nakaraang administrasyon na ngayon ay sinasabi nga natin na talagang ginagamot niya lang. Sabi, ginagamot kumbaga nagkasakit, ginagamot niya kasi nga sa dami pondong nawala sa kabanang bayan. Salita ay dakarating. Diba? At saka siya nga ang nagsiwalat ng mga anomalya sa flood control project na talagang halos kawawang-kawawa ang ating sambayan ng Pilipino. Na maraming dumaan, lalong-lalong nakaraang
taon na kung saan maraming kalamidad ang dumaan, na marami nag-suffer na mga ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng ating bansa, na talagang baha, lindol, mga kalsada, ay naku talaga. So, paano pa tayo, mga ka-EBN, magigising or matututo kung ba sana, sabi ko bilang mga mamamayan, ito na naman, paggising sa inyo, panawagan sa inyo, na ang pagboto o sabi nga natin na kuha ng isang leader na tapat, may transparency at accountability at good governance, na sana magising po tayo na dapat kunin naman natin yung mga talagang may malasakit sa ating mga mamamayan. Hindi yung kaban, may malasakit sa kaban. Malasakit sa kaban pero diretso sa bulsa. Mga ka-EBN, matuto po tayo lalong-lalo na darating na naman po ang election 2028. At siguro ito papalo muna ang BSKE. Diyan pa lang sa barangay, makikita natin. At mga kabarangay dyan, nakikita na natin kung sino ang mga dapat nabutuhan yung mga magiging mamumuno na punong barangay at mga konsyal ng barangay na talagang nagtatrabaho. Kung hindi naman, huwag na nilang butuhan, kasi at stake palagi yung inyong sabing barangay. Hindi na dapat maulit pa ang mga palaging ganyan na lang na walang pagmalasakit sa inyong barangay. Sabi nga, itong darating na election 2028 na malaking election na magaganap. So yan, pag magbuboto tayo ng malalaking tao, sabing matataas na posisyon, dapat mapanuri po tayo, mga ka-EBN. Dapat kunin natin ang mga leader na talagang may malasakit nga, tapat, at sabi nga natin na rinirespeto ang demokrasya, ang konstitusyon, sinusunod ang mandato. Yan, mga ka-EBN. Sana magising na po tayo. Huwag na nating hayaang mangibabaw ang political dynasty. Ipadama ang lakas mo Naghari-harian ng mga pamilya sa programa inggiting kahit sa ang sulok man ng bansa, karating maging barangay, syudad o munisipyo or municipality, at yung distrito, kalusugan yung probinsya, at maging nasyonal. Sana, ako'y mga kaibigan nagdarasal na sana itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa politika, ating ungyan bigyan ng ating Panginoon na bigyan sila ng panawagan panawagan ni Lord na magbago na kayo, mahiya na kayo, kasi sa ngalan ng ating sa ngalan ng serbisyo at sa ngalan ng mga programa, proyekto na dapat ibigay natin sa ating mga kababayan, magbago na po kayo. Nakakahiya, So inabot na po tayo ng oras. Dito ang program. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network sa panguna ng ating General Manager
Sir G. Alejandro alias Junior, at of course, sa ating CEO ng Dalaga Home Depot, Ma'am Sel Natur, at sa ating onboard, technical onboard, Sir Jonathan, at sa ating mga sponsors na nakikita nyo dyan sa screen. Thank you so much po. At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dutz, sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Listen up. Feel the vibe so clean. Dalaga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Dalaga Home Depot, where the real ones win. Dalaga Home Depot, where the real ones win. Dalaga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Dalaga Home Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamot-tama. Alo pagway na nagana, lamot mamot-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cash or install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Alles better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan,
We keep it real and quiet. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astron TV audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV audio, Astro na TV audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.